Health Committee hearing is now hereby called to order. Please rise for an opening prayer to be held by to be led by Mr. Robert Lasiste. Ayoko natin bahagi ang ating ulo at manalangin tayo. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo na idaos po namin ang unang set ng aming pag-uusap. Muli kaming lumalapit sa iyo. Patuloy mo po kaming basbasan. Patuloy mo po kaming kalingain. Pagkaloob mo po sa amin ang maliksing pag-unawa upang masunod namin ang iyong mga kalooban, lalong-lalo na sa iyong napakadakila mo pong pangalan. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin. Pagkaloob mo po sa amin ang katalinuhan, kapayapaan sa dakong ito, upang kami makapagpatuloy sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Patawad muli sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Tulungan mo rin po ang mangunguna sa aming pagsang-uusapan, maging ang kanilang kinakatawan sa konsehong ito upang maipatupad at maayos ang mga hangarin ng bayang ito sa lalong ikakaunlad sa iyong napakadakila mo pong pangalan. Na ito po lahat ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Take your seats po. I ask the committee secretary to please acknowledge our guests and visitors for today's hearing. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Good morning po sa ating lahat. Una sa lahat, kami po nagpapasalamat sa inyong pagpaunlak sa aming paanyaya for this committee hearing. First, I would like to acknowledge ang mga guro from RMPs, Ma'am Leilani Nicolas, Ma'am Marinette Mina, Sir Labuguen, Jimel, Sir Louis, Sir Joseph Dave Manuel, from the Reina Mercedes National High School, Sir John Joven Simborio. Thank you. And Ma'am Evangeline Tumolba. And our SK officials, headed by Andre Buhangin. Kasama rin natin si SK Chair Camille Cadiente, SK Chair Princess Javier, and SK Chair Crisel Palabay, and of course our committee chair on health, our Sangguniang Bayan member Tony Apostol, the members, yours truly, and Honorable Bobot Bawa, together with the members of the Sangguniang Bayan, SB Edwin Esteban, SB Galabay, SB Kutaran, SB Puntapay, and our ex-officio, our Municipal Vice Mayor, Attorney General Harold Respicio, and of course sa ating staff sa SB office. Good morning po. Maraming salamat, Mr. Committee Sec. Honorable Barangan. As we proceed po, nagpatawag po tayo ng isang committee hearing para po mapag-usapan ng isang proposed ordinance, an ordinance to restrict youth access to vape, e-cigarettes, tobacco products, and other products that contains nicotine po. And to start with, thank you all for your presence today po as we are conducting this hearing. And this proposed measure is anchored on two landmark national legislations, Republic Act 9211 or the Tobacco Regulation Act of 2003 and Republic Act number 11900 or the Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. These laws aim to protect public health by regulating the use, sale, and distribution of tobacco and vape products with special attention to safeguarding the youth. Despite the existing laws, patuloy pa rin po nagkakaroon ng access ang mga kabataan sa paggamit ng mga ganitong produkto. At base po sa mga naging observations po at testimonies po and confessions ng ilan po nating mga kabataan, aminado po sila na naengganyo silang gumamit ng mga ganito.
because of maybe peer pressure, they find it trendy, at ang ilan naman po ay may problema sa pamilya. Different situations, different reasons, but one thing is clear. These products pose serious health risks, particularly to developing bodies and brains. So this ordinance seeks to strengthen the implementation of a national policy at the local level. It proposes concrete measures such as prohibiting the sale and distribution of these products to minors, regulating advertisements and product displays, and imposing penalties for violations committed by both individuals and business establishments. More than a legal intervention, this ordinance is a public health and youth protection initiative. Bilang inyong mga konsehal po at tinaguri ang mga policy makers, we have the responsibility to protect our constituents, especially our young people, from the long-term consequences of early nicotine exposure and addiction. Today's hearing provides a platform for consultation and collaboration. We welcome all your views from the health professionals, from business owners, from law enforcers, from our educators, from our young leaders, from our parents. Your insights will help us refine the proposed ordinance so that it becomes fair, effective, and implementable. Let us remember, this is not just about control or restriction. It is about empowerment, prevention, and ultimately about ensuring a safer and healthier future for the next generation. With that, we now formally open the committee hearing and welcome sa inyo pong lahat. Mr. Chair, before you continue, may I interrupt? Yes, please. I forgot to mention the Honorable Barangay Kagawad of District 2, the RMB's PTA President, Honorable Jonathan Tandol. I'm sorry. Thank you, Mr. Chair. Thank you for coming, Mr. Tandul. Okay. As we move on po, gusto ko lang pong we actually invited the Municipal Health Officer, Dr. Paul Anthony Respicio, para magkaroon din po siya ng input sa dito. Unfortunately, he also joined the executive meeting na ginagawa po ngayon. So, I thank the educators for coming po. Kulang man po tayo, pero alam ko madidisseminate po ito. Isa pong rason why we came up with this ordinance, because if I remember it right, last year, tandang-tanda ko pa, that was August 17, 2024 yata, when I was invited as a resource speaker sa training ng student leaders sa RMVs, one particular question was asked. And that is yung, kung meron tayong existing local ordinance tungkol po sa paggamit ng mga sigarilyo at vape, I actually said yes, hindi po ba ma'am? But I was referring to a national law which was localized din through an ordinance. So, nung naghanap na po ang school ng kopya ng local ordinance, wala pong may present na yung localized talaga siya. Intended lang siya for the restriction ng mga minors. So, I hope this one will support po yung mga endeavors and policies po ng school when it comes to restricting youth access to cigarettes and vapes. So, I thank you all for coming once again. Gusto ko lang po i-acknowledge na kasama po natin ang SSLG advisor, members of the committee, si Ma'am Leilani B. Nicolas of Reina Mercedes Industrial School, Vocational and Industrial School. And gusto ko siyang maimbitahan ngayon din po to say a few words. Sabi niya kasi kanina magbibigay siya ng konting support for the passage of this ordinance, and I would like to hear from Mrs. Leilani Nicolas, the Supreme Student Leaders Government Advisor of RMVs. Hello. Good morning po. A pleasant morning. It's a great honor for inviting us in this committee hearing, especially for the youth, which concerns the youth of today. Since vaping and smoking are harmful to our health, let us protect our health and future by avoiding e-cigarettes and other vaping products. Moreover,
smoking and vaping are harmful. Therefore, let us let us quit smoking now for a better tomorrow. Once again, good morning. Oh, thank you so much po, Ma'am Lani. Alam ko isa po ito sa mga concerns po ng school. And the other high schools po have the same concern. May we hear also from the SSLG advisor mula po sa Reina Mercedes National High School po to say a few words. Sir Manuel? Hello. Once again, thank you for Vice Mayor and the SB members for inviting us here in Mercedes National High School for this committee hearing. The same problem po with the RMBs po. Marami pong mga estudyante, lalo-lalo pa sa RMNHS, ang nag-vape at naninigarilyo. At hindi lamang po sa loob ng school, pati na rin po sa labas ng school. So, thankful po kami dahil in-invite nyo po ang Reina Mercedes National High School po for this hearing. Thank you so much, Sir Manuel. Gusto ko rin po marinig ang boses ng ating maginoong kagawad mula sa District 2, ang SPTA President ng RMVs, Mr. Jonathan Tandul. Please share the microphone po, Sir LA. Yan. Long press daw po. Please turn off the microphone, Sir Manuel. Lolo. Good morning to everyone, especially sa ating mahal na Vice Mayor at ganun din ang lahat ng Sangguniang Bayan na nandito ngayon at hindi ko nababanggitin bawat isa, no? So ganun din sa lahat ng bisita sa mga kasama natin. Ako po ay isang barangay official, hindi lang po SPTA President. Ako po ay sumusuporta sa ating layuning maipasang ordinansa dahil hindi po lahat ng mga nagbibisyo ay nanggagaling sa kanilang bulsa, especially sa mga youths. Because nanggagaling doon yan sa kanilang mga magulang. So yung mga baon nila, actually, iniipon nila, pinambibili nila. Actually, ang joint ordinance namin ng sa school base lang kasi to sa RMVs, the Governing Governance Council and the Parent Teachers Association, including the SSLG. Meron po kaming joint ordinance na sa section prohibited item and section 3, substances, the cigarette and vaping device ay pinagbabawal po sa loob ng school na makapasok. At the same time, we have 50 meters po na pwede po naming mahuli yung mga kahit nasa labas ng school because actually lahat po ng mga nagbibisyo wala naman sa loob. So paglabas nila, sa kanila titirahin yung mga vape nila. So alam naman natin dahil estudyante rin tayo, pero sinasabi ko nga, na-advise ko sila na every my meeting na pwede po kaming manghuli sa labas ng mga estudyante na naka-uniforme ng mga youths po na gumagamit po. Clarification lang, Mr. Tandul. Yan po ay barangay ordinance? No, it's a school ordinance po. So, sa Ordinance? Yes, ma'am. Yes, sir. School-based po. Okay. We would like to have a copy of your ordinance. Yes, nagpasa na po kami, Mr. Chair. Pwede ko pong masilip? Bibigyan ka na kayo namin ng Ngayon copy. din po? Yes po. Ayan, sige. May I ask them. Thank you so much, Mr. Tandul Yes, po. Napakagandang initiative po yan. Gusto ko rin po marinig ang message ni Ma'am Evangeline, ni Ma'am Vanji, ang ating pong SPTA President po mula sa National High School. Hello. Good morning po sa ating lahat, lalo na kay Vice Mayor Harold Respicio, saka sa mga Sangguniang Bayan, saka sa mga bisita natin po. As po na SPTA po sa National ng Reina Mercedes po, totally po sa mga estudyante, bawal talaga yung vape. Tapos may mga magulang na hindi nila alam yung vape. Sa mga estudyante kasi ginagamit nila yan minsan at hindi nakikita ng mga guro. Kaya yung sinabi ni Sir,
sa labas mismo ng school ginagamit ng mga estudyante yan, hindi namin nakikita na mga parents. Kaya okay lang po na iano nila yung ibawal po yung bisyo na ganyan, sir. Thank you po. Gusto ko rin pong marinig ang representative mula po sa ating Sangguniang Kabataan. And if I may ask po si SK Federation President Andre Dominic Buhangin to say a few words din. Hello. Good morning po sa lahat. Binabati ko po muna si Vice Mayor Gerald Harold Espicio, sir. Lahat po ng SB, mga SPTA, mga teachers from different schools na nandito. Yung sa lobby ko lang po for banning for the vaping and smoking, lalo na sa mga kabataan. Sa experience ko po, since 2017, talagang doon unang lumabas na tatandaan ko kasi nung may mga pinsan akong gumagamit ng vape, talagang binabawal talaga nila yung mga minors. Pinaprohibit ng mga vape shops talaga na bumili and pumasok sa mga vape shops ng mga minor. Dati kasi hinahanapan pa ng ID. Ngayon, parang mas lumuwag na ang mga rules and ng mga vape shops dito sa atin ngayon kasi yung parang yung mga seller ngayon, binabaliwala na nila yung batas and ordinance na pinagbabawal sa mga kabataan na magbenta at gumamit ng mga vape. Yun na yan? Okay. Thank you, SK President Andre Buhangin. Alright. Before we move on po, gusto ko lang po kayo bigyan ng bird's eye view kung ano po ang nilalaman ng ating proposed ordinance restricting youth access to vape, e-cigarettes, and all forms of tobacco products, including other products containing nicotine. Dito po sa ating ordinance, pinagbabawal po ang pagbebenta ng mga ganitong produkto sa mga minors. Covered po nito ang lahat ng mga nagtitinda. From vape shops to sari-sari stores. Because dito po, nagkakaroon ng access ang lahat. Pinagbabawal na magbenta sa minors at nire-require po natin ang lahat ng mga tindahan ng mag-post sa kanilang tindahan na bawal magbenta or it is illegal na magbenta ng mga sigarilyo and other and vape products sa mga minors. Kailangan makita yun. Pag walang makita sa isang tindahan na ganung post, that's one violation of the ordinance. Pangalawa, pinagbabawal po na bumili ang isang adult ng sigarilyo in behalf of the minor. Kasi kung wala nang access si minor sa tindahan, pwedeng bumili yung mas nakakatanda on his behalf. Bawal din po yun. And sa mga establishments na nasa 100 meters perimeter from school, pinagbabawalan po silang mag-display ng sigarilyo sa tindahan. Pero pwede silang magbenta sa adults. Bakit pinagbabawalan na mag-display? Kasi it attracts yung mga minors as they pass by the stores. Kahit na graphic na po yung mga nakikita natin sa picture, ay naa-attract pa rin sila. Lalong-lalo na pagka mga vapes and e-cigarettes, kung saan flavored ang mga to, ay naa-attract pa din po sila. Ang atin pong mga establishments or vendors na mahuhulihan po nito, we are proposing na for the first offense ay mape-penalize po ng at least 500 pesos. For the second offense will be 1,000 pesos. And for the third offense, a maximum na kayang i-impose ng Sangguniang Bayan na 2,500 plus revocation of their business permits and or imprisonment subject to court's decision. Pagdating naman po sa mga minors,
na mahuhuli. Ano po ba ang mga penalties na pinopropose ng inyong lingkod? For the first offense, kailangan po nilang mag-render ng at least 2 oras ng community service with the supervision of barangay officials or the PNP Women and Child Protection Desk, as the case may be. For the second offense, kailangan na mag-render ng 4 hours community service. And for the third and succeeding offense, 8 hours of community service at kailangan na po nilang mai-refer sa Municipal Social Welfare and Development Office for counseling and rehabilitation. Ano po ang liability ng isang magulang dito? Once po na ang magulang o yung guardian ng minor ay makikitaan po natin na tinotolerate po niya or he fails to make supervision over the minor at tinotolerate niya yung pag-violate ng ordinance, ay maaari din po silang mai-rekomenda na dumaan sa seminar, especially on responsible parenthood na kinakandak po ng MSWDO. Tinatask din po ng ating proposed ordinance na ang key agencies to implement po ito ay ang Municipal Health Office, the PNP, with the help of the Department of Education, Reyno Mercedes District, the MSWD Office, and our barangay officials who shall assist in the apprehension, monitoring, and reporting of violations. Layunin din po ng ordinance na to na ang LGU ay makapag-conduct regularly ng information, education, and communication campaign to continuously increase the level of awareness ng ating mga kabataan sa mga risks ng paggamit ng nicotine. Ang aim po natin dito ay maitaas ang level of awareness, hindi yung maitaas ang level of curiosity. Dahil minsan pag pinag-uusapan natin, mas nagiging curious sila. So we leave it to the experts on how they handle po or how they conduct IEC campaigns. In this hearing po, we solicit yung inyo pong opinions o yung views para mas ma-refine pa po natin yung ating pong ordinance. So we open the floor for whatever questions that you would like to ask this body pa. Ang mga opinions or views po may come from our visitors or pwede rin po na magmumula po sa ating mga council members. Meron po ba? Sino po ang gustong mauna? Kung may mga clarifications po kayo gustong malaman. Alam ko naganda ang mga SK. SK Chairperson of Santiago, Ms. Crisel Palabay, you are recognized po. Members of this committee hearing, good morning po. Mr. Chair, gusto ko lang po itanong, nasabi niyo po kanina na may penalty or violation po yung mga parents na nagtotolerate sa mga minors na nagbe-vape and smoking. How about po yung mga adults na hindi po nila kamag-anak or yung mga kaibigan po nila na tinotolerate po nila yung minors dahil po tropa or barka-barkada po nila? Ano po yung pwede nating sanction sa kanila, Mr. Chair? Yun lamang po. Tropa po to, hindi po ito immediate family member. Ano po? Yes po, Mr. Chair. Okay. Kapag tropa po kasi, ang pinag-uusapan natin na nagtotolerate po doon sa minor, parang hindi po natin sila dapat na i-penalize dito. Pwede po natin silang i-reprimand at pagsabihan. Primarily po kasi, ang concern po dito ay yung immediate family member. Kung hindi man yung guardian, ay yung parent po mismo. Yun po ang gusto nating ilabas dito sa ordinance. Otherwise po, sa dami po ng mga tropa po natin na considered po na itotolerate po tayo sa paninigarilyo despite our being minor, baka magbayad po tayong lahat ng penalties. But anyways, I appreciate. Yes po, ma'am. Another question po, Mr. Chair. Alam po natin na ang mga kabataan ngayon ay mahilig po sa paggamit ng social media. And kapag nalaman po nila na i-prohibit po yung pagbili ng mga vapes
and mga cigarettes sa mga tindahan at sa tabi ng school, alam po natin na mahilig po sila sa Shopee. Paano po kaya yung mga pwede nating gawin doon, Mr. Chair, para po ma-avoid po yung mga instances po na yun? Kasi po, may mga kabataan po na nag-order po mismo through online ng kanilang mga vapes. Yun po, Mr. Chair. Wow, good question, Ms. Crisel. Ang nakikita ko kasi once na wala na silang access sa mga sari-sari stores at sa mga vape shops, kasi covered na nga po sila ng ordinance, they will resort to online shopping. Okay. Pagdating po kasi sa online shopping, hindi natin masasakop yun ang Sangguniang Bayan members. Meron po sila, nire-regulate po sila ng Department of Trade and Industry. Meron po silang monitoring na ginagawa. And it is also provided dun sa vape law po natin. Meron pong provision doon kung saan tinatask ang Department of Trade and Industry to make sure na lahat po ng mga online sellers po natin like Shopee, Lazada, ganyan po, ay ire-restrict din po nila yung ating mga kabataan. Yan po ang rason kung minsan pagka nag-visit tayo ng isang site na tinatanong muna niya if you are already over 18 and above. So may mga pagkakataon po like yung Shopee na tinatanong yung age. Makikita sa age. Yes po. Yeah. Yes po. Can I have the floor, Mr. Chair? Mr. Chair, doon po sa sinabi nyo na Juan, na doon sa Shopee kasi, pwede pong dayain ng ang account doon. So actually, kahit account ko, pwedeng gamitin ng anak ko yun. So, yun ang titignan natin na angulo. Kasi makakapag-order pa rin po sila. So, regarding naman doon sa Juan, sa youth nga na bawal po since barangay official po tayo, hindi ba pwedeng idagdag natin na bawal bumili ng alak sa kasigarilyo yung minor sa store? Hindi lang po sa malapit sa school, o hindi sa barangay. Okay. So para maiwasan na rin natin kasi kung pwede pong bumili doon dahil malayo sa school, pwede naman pong gagamitin pag nasa labas. Ano ba yung ulit? Nandun na kasi ako sa 18 plus. Niloloko kasi ako dito sa 18 plus. Yes po, ano yung specific? Idagdag yung alak. Since bawal po ang youth sa mga bilihing sigarilyo at saka vape, dapat din po sa barangay, sa mga store, ipagbabawal din natin ang mga youths na bumili ng pinagbabawal na yan. So, like sigarilyo at saka yung alak na rin. Okay. Specific po yung yung ordinance po natin dito, cigarettes lang and yung mga vape and So, other right. But yes. we do have an existing ordinance po, liquor ban for minors. Meron po yan. Yes, Meron Mr. po na Yan existing. siyempre i-adapt namin sa barangay yung ordinance. Na-furnishan na po ang ng kopya ang lahat ng mga barangay when we proposed po, when I was committee chair on education pa, no, liquor ban for minors po, meron po tayo yan. And kung gusto niyo po magkaroon ng kopya ulit, available po siya sa office. Yes, Mr. And how about the sanction, Mr. Chair? Kami na po ba ang mag-ano doon at magtatawag kami ng mga pwedeng magbantay sa kanila? Or Responsibility po natin yun as barangay officials on how to implement po. Once na nakita po natin na violate po ng isa nating kabarangay ang isang ordinance, pwede po natin bigyan ng citation ticket, i-call ang attention, at madakit po yan sa barangay para ma-record po yung kanilang violation. okay, thank you, Mr. Chair. Okay pa. Going back po doon sa ating Shopee, Lazada po, wala po tayong ang Sangguniang Bayan po cannot do something about yung sa delivery ng Shopee. Kasi regulated na po siya ng Republic Act 11900 ang online platform. Sir. Vice Mayor, you're recognized po. Alright, tungkol po sa yung implications ng mga online shops. Di ba, halimbawa, kapag sa ibang bansa, legal lang isang bagay pero dito illegal, o kaya illegal dito pero illegal sa ibang bansa, o kaya illegal dito, tapos bakit na-access natin dito? Yung server o yung nagbebenta nasa ibang bansa pero nakaka-deliver dito.
Ibig sabihin ba, wala ng jurisdiction yung Pilipinas para pigilan yun? In theory po, meron. Nagkakaroon lang tayo talaga ng problema sa enforcement. Kasi in practice, mahirap kontrolin yung bagay na hindi mo nakikita at nagagalaw, lalo na online. Pero in theory, pwede pa rin. Ang ginagawa nila dyan, halimbawa, nasa executive department yun eh. At saka nandun sa company. Halimbawa, yung Singapore and Google, kapag nagbebenta yung Google ng kanilang online services sa Singapore residents, meron silang agreement na halimbawa nagbabayad, automatic deducted na yung sales tax. Ganun po. So may special mechanism na kagad sila technologically dun sa shop nila para ma-enforce yung batas na required ng isang jurisdiction para sundin ng isang international company. And the same is true dito sa Shopee at saka sa munisipyo ng Reyna Mercedes. Porket taga Reyna Mercedes tayo at nasa ibang lugar sila, pero yung activities nila may effect sa jurisdiction ng Reyna Mercedes, meron pa rin tayong karapatan in theory na i-enforce yung ating batas laban sa mga entities na nag-ooperate physically sa labas natin pero may epekto dito sa ating jurisdiction. Lalo na yung ordinansa natin, napaparusahan yung activity na ginagawa nila sa ating jurisdiction. So pwede pa rin natin silang, saklaw pa rin sila. Kaya, pero nasa executive department na yan kung paano mag-implement ng batas. Di ba po, ang nag-implement ng batas is executive department. So, nasa galing po yun ng executive department and then makipag-usap po sila sa company na yun and kakausapin nila, hindi ko alam, susulatan niya, huy, yung nakakabenta ka dito sa lugar namin. So, isipin ng company, kailangan ko bang ilo-localize? Gagawa ba ako ng limitation na hindi sa saklaw sa Reyna Mercedes? O gagawin niyang total? O lalagyan niya ng plus 18 or hindi? ID verification? Hindi ko alam. So, doon na po lumalabas talaga yung practicality ng mga implementation. Pero na-acknowledge po natin yan na mahirap talagang gumawa ng mga ganitong enforcement kasi may limitation talaga yung reach ng ating batas. Pero in theory, saklaw pa rin po natin sila. And kung possible, in practice at sa totoong buhay na makipag-usap sa kanila at ma-enforce natin yung batas 100%, pwede pa rin nating gawin. Pero at any rate, kung naipasaman tong batas na ito, in theory, kung nagbebenta pa rin sila, non-compliant pa rin sila, illegal pa rin yung ginagawa nila. Although, sa totoong buhay, hindi talaga natin makontrol. Wala tayong magawa. Kasi nga, mahirap din mag-code. Mahirap i-localize yung transactions, etc. etc. Ganyan po talaga ang nangyayari sa mga maraming mga batas na na-access kung saan-saan. Di ba? Yun. Kaya merong mga website na parati kang pinupuntahan na tinatanong kung 18 plus or hindi, di ba? Yes. Pero yung ibang website hindi nagtatanong, hindi ba? Oo. Alam na alam ni SB Barangan yun, Vice Mayor, yung mga site na yan. Pero yung mga yun, saklaw pa rin siya ng mga batas natin. Yun, sa atin lang talaga kung gusto nating magawa o hindi. Pero talaga yan ang buhay, hindi tayo perfect. Tayo nga hindi perfect. So maraming mga aspeto sa buhay natin na hindi perfect and implementation. On the other hand, may value din na at least yung policy or yung intention kumbaga. It's the thought that counts. Yeah. So even if for that reason alone, I think may value siya. Even just for the idea and thought, it's a good exercise, di ba, brother? Thank you, Vice. Okay, going back lang din dito sa ating ordinance kasi dinedefine po natin sa definitions po as used in this ordinance. Meron po tayo dito isang definition ng tobacco product. Kasi po yung atin pong vape is not a tobacco product. Artificially flavored siya na nagko-contain ng nicotine. Sabi kasi dito, it includes but not limited to cigarettes, cigars, piped tobacco, hindi ko lang kung saan ko nakita yon, snuff, and other forms of tobacco. Sino ang familiar din sa snuff?
Andre? May pinagtanungan kasi ako eh. May yung snuff, SNUFF. Hindi siya hindi siya ini-smoke. Hindi siya na-inhale. Parang may container. Alam niyo kasi yung mga medyo trending ngayon, hindi ko alam yung mga packaging and everything eh. Parang, alam niyo yung Valda pastilles na parang ganun. Tapos meron lang siyang pouches doon na ang laman ay tobacco. Tobacco based pa rin siya. Tapos meron na ulit ngayon, mas trendy pa na hindi na siya tobacco. But still contains nicotine pa din. So, yun po yung mga covered po siya. Kaya nga, Vice, if I remember it right also, nang tinanong mo kung covered pa ng ordinance natin yung mga nicotine pouches. Ganun. Kasi ang nicotine pouches po ay hindi siya gawa sa tobacco, but it has nicotine. So, technically, hindi po siya tobacco. So, ang question ay kung whether i-include po natin siya dito sa ordinance. Kasi, paano kung wala na silang access sa cigarettes, vape? Tapos maka-access sila sa ganon na hindi siya tobacco, pero may nicotine. Buti na lang at nasabihan ako na yun po ay hindi tobacco, but in the Philippines, it is regulated as a tobacco product. So, possible din siya na ma-include dito. Pero po, para mas maganda po, no, dumadami na po yung napag-uusapan po natin tungkol dito. Baka pero pa po kayong gustong i-clarify or gustong may dagdag po sa ating provision. SB Galabay po, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Mr. Chair, yung ordinance po ba natin ay iklaro lang po natin. Yung pinagbabawalan ng access yung minors. So, ibig sabihin 17 below. 17 below. Below 18, yes. Below 18, yes. Yung 18, 19, 20 ay pwede na po silang may access. Yes. O gumamit sa vapes and other tobacco products. Now, itong ordinance, proposed ordinance po ba natin ay naka-angkla o naka-anchor po sa Republic Act 11900? Gaya po ng sabi niyo po kanina. Yes. Mr. Chair, base po sa ating pong pagsasaliksik, isa sa mga provision po ng RA 11900 ay kanya pong sinasabi, no person below 21 years old shall be allowed to use or have access this vape. So, ibig sabihin the provision of the proposed ordinance, Mr. Chair, is it contradicts to the provisions of our national law. Kasi, kumbaga, instead, i-strengthen sana natin, i-localize natin, i-strengthen natin yung implementation ng 11900. It seems that parang we are weakening. So, what is your take to that, Mr. Chair? Originally po, ang restriction po niyan ay nasa below 18 years old. At nagkaroon pa ng proposed amendment to raise the age, the minimum age sales to 21. But it was reverted back into 18 years old. So, we'll have to research on that. Yes, Mr. Chair. Kasi bati po sa ating pong pagsasaliksik, sinasabi po dito na pagka inaalaw po natin ang provision po ng 11900, tapos yung provision po ng yung proposed ordinance, ay pinapayagan po nating gumamit yung mga 18, 19, 20 ay hindi po siya it's invalid, Mr. Chair. Kagaya po ng sinabi ko, Mr. Galabay, tama po yun, 18, and then sinubukan pong erase yung minimum age sales into 21, but then ibinalik po siya sa 18. So, tignan po natin yung pinaka-updated. Yes po. Tapos, Mr. Chair, isa pa po, yung pagbebenta ng vapes, malapit sa school, pinagbabawal po. Ilang yung radius po? Actually, it does not say na pinagbabawal ang pagbebenta. Ang pinagbabawal po dito ay i-display para hindi po makita ng mga kabataan. Kasi hanap buhay din po ng mga vendors po.
Yun. Within 100 meters away from school fence po, yung restriction po natin sa pagdi-display. But they can still dispense to adults. So, above 100 meters radius, pwede po bang no. Yung within the 100 meter radius, bawal po ang mag-display ng vape. Okay. Then, sa school po yon, Mr. Chair, how about yung mga playgrounds, mga ganyan? Including youth centers. Youth centers, so yung mga basketball court sa barangay, considered as playground. Yes, youth center. Now, pagka within that location, yung 100 meter radius, yung sa playground, yung mga basketball court, maganda at nililinaw po natin ito. Bawal po ang mag-display ng vapes. Doon sa radius na yun, yung mga playgrounds. Yes, na- yes. So ano po ang, okay? Now, yung mga minors na hindi na wala na sa 100 meters na radius, bawal pa rin po silang gumamit ng Yes, of course. Yes. Okay. So yun lang po, Mr. Ted. Maraming salamat. Yung atin pong pagre-restrict po, yung restriction po natin, halimbawa po, ang point of reference natin ay ang school. Within 100 meters away from the school fence, bawal mag-display. Wala dapat naka-display. Tapos, bawal magtinda sa mga minors. Beyond 100 meters, they can display. Pero bawal pa rin magtinda sa mga minors po. Lilinawin lang po natin yun. Yes po. Mr. Tandul po. You're recognized. For Mr. Chair. Mr. Chair, tanong ko lang yung, halimbawa, minor yung bata, tapos sa bahay nila gumagamit. Bilang barangay official, ano po ang pwede natin gawin dyan? Pwede na pong hulihin yun kahit sa bahay po. Kahit nasaan pa po yung bata, kahit nasa private place po niya at bina-violate po niya yung ordinance po natin na dapat bawal silang manigarilyo, wawalan silang makabili ng sigarilyo. It's a violation of an ordinance. Okay, Mr. Chair. And dagdag ko lang, Mr. Chair, hindi ba pwedeng lahat ng makahuli na kasama nila, pwede nilang picturean o isumbong? At dapat may pabuya para marami tayong mahuli, no? Pagdating po sa pabuya, ano to eh. Pag may pabuya to, automatic marami tayong mahuhuli nito. Kasi para na lang sa kaalaman nila na hindi sila gagamit kasi may premyo to pag napicturean ka dito. So baka pwede natin idagdag to, Mr. Chair, kasi kahit maliit na bagay lang dito, mami-minimize natin yung mga mababawasan natin ng todo to, I think lang. Sa bagay, Palagay ko lang. ang sinasabi mo, pabuya, hindi naman nangangailangan monetary, di ba? Yes, kasi ang mga bata ngayon, magaling po yan magtago. So pag halimbawa na may ganun kasi, pwede tayong isumbong nitong isang kasama natin dito, kaya huwag tayong gagamit. So yun lang, Mr. Chair. Yan po. Pagdating po sa pabuya, we don't recommend na i-include po natin siya sa ordinance na magkaroon ng pabuya kung sino man ang makakapag-report. But we can give recognition naman sa mga makakapagsumbong. Wala pong problema doon. Mr. Tando. Yes, Mr. Chair. Ganun na lang siguro, Kasi baka maubos yung budget pagka may Correct pabuya po. to. Kasi Tama po yan. baka sa isang araw, baka 1,000 yung Exactly. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat. Sir Vice Mayor po. Thank you so much. Boss, gusto kong supportan yung sinabi ni Mr. Tandul. Yes. I think legally possible yun, boss, na magbigay ng reward. Fine na lang, tapos yung fine ibigay mo as reward, no? Para sumbungan na lang. Galing to si Mr. Tandul, ang lakas ng dating nito, ang galing pa magsalita, boss. Pwedeng pang konsehal to sa susunod, bossing. Ang ganda pa ng mga idea niya. Yung mga ganyang provision, boss, yan yung yung magandang idagdag sa mga ordinance. Ano, bossing, no? Lakas ng dating ni Thank Mr. you, Tandul. our Vice Mayor. Congrats, bossing. Very good. I'm impressed. Mr. Chair. Mr. Chair. Okay. Actually, nadala na rin lahat tayo sa aspirant, itong si Kagaw Tandol. Maybe, I think, Mr. Chair,
hindi mo na Sangguniang Bayan ng takbo dito, mga kapitan siguro. Magaling talaga ito si Mr. Tandul. Kaya idol natin yan sa DOS eh. Okay. Thank you so much, Mr. Tandul. Any more comments po? We will try to consider po yung suggestion po ninyo at na sinusugundahan ni Vice Mayor. Meron pa po gustong itanong or clarification? Boss, Mr. Proponent, Yes, sir. paano po kapag biglang bawal na yung sigarilyo, tapos maraming mga addict ngayon sa sigarilyo, di may withdrawal yung mga yun? Cold turkey na lang sila. Pabayaan na lang natin silang magsuka-suka dyan at hindi makatulog at pawis na pawis. Mr. Chair, magandang tanong yan. Diyan na po papasok yung isa pong tinatask po natin na agency, which is, number one, the Municipal Health Office, to conduct po yung assessment dito sa ating patient if there is a need to refer them to an institution. Kasama po ang MSWDO para po sa counseling and rehabilitation, Mr. Chair. Bago sa natin maglagay ng exception dito, boss, kapag may prescription. Right now po, yung nicotine bubble gum, Yes? over the counter po yun available. Nakakabili ako sa Watson. Nicotine bubble gum. Ano yung tsura ng Vice? Iba na yung pero meron akong nicotine bubble gum dito. Akala ko pabilog. Iba yung nicotine bubble gum, iba yung nicotine pouch. Yes. And madalas ako gumagamit ng nicotine pouch or bubble gum. And yung nicotine gum, over the counter yun, boss. Nakakabili ka. Ayun. So I think kapag yung mga addict ngayon, ginagamit yung nicotine gum and pouch for rehabilitation. Para instead na puro yosi, ganun na lang. So baka pwede tayong maglagay ng exception na, alright, edi magpa-doktor ka na lang, tapos magpa-prescribe ka ng reseta ka ng nicotine gum or pouches. Tapos yung i-dispense lang ng Watson, ng drug, ng parmasya, ay base sa prescription. Bawal na siyang over the counter. That's a good point, Vice Mayor. Tama po. Sige po. Pwede po natin gawa ng paraan na mag-include ng isang provision para po sa case na yan. Thank you so much, Vice. Meron pa po kayong gustong idagdag? Pag-usapan? Atin? Si Honorable Esteban nag-iisip, Vice. Isa pa po. Vice, go ahead. Nabanggit niyo po kanina na mapaparusahan din yung mga nagtotolerate. Na parent or guardian, Mr. Chair. So parang child abuse. No? Depende yan sa magiging assessment po. Kasi as a parent or guardian at nakikita mo sa harap-harapan na naninigarilyo yung minor, hinahayaan mo lang, anong klaseng magulang ka? Pero kapag hindi ka parent or guardian, hindi ka mapaparusahan. Kasi tropa-tropa ka lang. But you can be reprimanded, discretion yan ng Bakit mo hinahayaan yung minor na naninigarilyo? Adult ka pa naman, napakawalang kwenta mo namang adult, hinahayaan mo yan. Alright, yep. Gusto ko lang i-highlight yung distinction, sir, kasi kapag walang obligasyon yung tao na wala siyang parental authority over sa bata, baka hindi natin ma-expect na i-correct niya yung bata and then parusahan niya kapag hindi siya i-correct. So tama lang na kapag barkada yan or kahit nakakatanda, uncle, tapos kasama niya yung bata, nagbe-vape yung bata, I think okay lang na wag natin siyang parusahan kapag tinotolerate niya. Kasi mahirap yun na parusahan kapag tinotolerate niya yung bata. Pero kapag magulang, may parental authority, may obligation ka na disiplinahan yung anak mo, I think parang pareho siya ng framework ng child abuse law. Exactly. Na kapag nane-neglect mo yung bata, pwede kang parusahan. As they, tawag dito, failure to make supervision sa kanilang mga anak. Kaya po, ang nire-recommend din po natin dito, ay dumaan po ulit sila sa responsible parenthood seminar po. Yes po. Kung meron po. SB? Yes po. SB po. Wala po sa school. Sir. Sorry po.
Hello, good afternoon, good morning. Magandang tanghali po sa ating lahat. Actually, parang may joke itong mga katanungan ko. Although, member ako dito sa committee na to, may mga restriction tayo dito sa pagdi-display ng cigarettes within 100 meters away from the school. So, kunyari, may mga nakikita tayong signage ng mga sigarilyo. Pagpasok ng bata sa school, nakita na niya yung signage ng sigarilyo doon sa pader o kaya nakalagay ng tarpaulin ganyan. Hindi ba kayo nakukuha yung atensyon ng bata? Sige, mamaya babalikan kita, bibili ako sa labasan. Wala ba kayang mga ganun mga history niyan, yung mga pinoforward natin na batas na yan? So, baka pwede na rin ipakitanggal yung mga signage around the school. Para sa ganun, para di ma-remind lang yung bata kasi kung minsan. Yun din po yung Honorable Bawa, yun din po yung gustong ilabas ng ordinance na kailangan wala silang makita within that 100 meters perimeter po sa school. Para pagpasok po nila, wala silang makita. Paglabas nila, wala silang makita. But we cannot totally take down lahat po ng mga posters po ng mga sigarilyo sa buong community po. Thank you, Honorable Bawa. Honorable Tandul. Can I have the floor, Mr. Chair? Mr. Chair, lilinawin ko lang yung alimbawa pagka napag-usapan kasi natin sa mga groceries, bawal po mag-display. So how about po yung purely po na vape shop? So itatago niya ba lahat yun during school hour or ano ba? O bawal na lang ba pumasok pagka minor talaga? Bawal po talaga pumasok ang minor sa vape shop. Pero yung Mr. Chair, malapit sa school, itago niya lahat ng vape niya dun sa store niya o bawal lang pumasok ang minor? Unang-una, Kasi yun lang po yung paninda niya, Mr. Chair. unang-una po, if it is a vape shop, bawal talaga ang minor na pumasok sa vape shop. Unang-una po. Hindi Yes, po ba? Mr. Chair. Pangalawa po, bawal mag-display ng sigarilyo and vape products. So if it is a vape shop at yun lang ang paninda niya at kailangan niyang itago, bakit hindi? So, lahat po ng oras yun, Mr. Chair. Halimbawa, pag malapit sa school, so store siya pero lahat ng paninda niya nakatago. Yun ba ang ibig mong sabihin, Mr. Chair? Yes. So para klaro po tayo, Mr. Yes, Chair, no? Kasi baka may nakalagay na during the school hour lang, pwede na display after. So para mas malinaw po yung pagpapatupad natin. Pero, Mr. Chair, kung itatago, hindi ba pwedeng bawal na lang talaga ang minor na pumasok? Bawal po talaga pumasok ang minor sa Yun vape lang, shop. yun lang, Mr. Chair. Pero pwede sanang mag-display after ng school hour. Kasi kung halimbawa, yun lang po yung business niya, parang wala namang saysay yata kung nakatago ng buong pagpwesto niya, Mr. Chair. So, Okay. what do you think of that? Nakuha ko po yung point mo. May sinasabi si Mr. Louis. Mr. Chair. Actually, sir, good morning to all. Ako yung nagsabi din sa kanya yung tungkol doon sa pag-display, sa bawal sa display. Kasi what's the point na bawal pa mag-display kung hindi naman pala, in the first place, hindi naman pala pwede pumasok yung minor. So bakit pagpapabawal yung pag-display, hindi nga pwede pumasok yung minor. So kahit naka-display yun, walang minor na pwede pumasok. So ibig sabihin, wala nang silbi na bawal pang display yun. Provided po na sumusunod po yung operator ng vape shop sa batas na bawal pumasok ang minor. Pero kagaya po ko ng sinabi kanina ni SK Federation President, aminado na even minors can have access sa loob ng How vape about shop. yung signage, how about yung signage po niya na vape shop, parang ganyan? Hindi ba parang display din po yon na nag-encourage na this is vape shop, welcome kayo dito, parang ganun, sir? Technically, oo. Kasi So, bawal din po promote yun? na siya. Bawal din po yun, sir? Bawal din po ba yun? If it is the name of the establishment, ano po ang pangalan ng establishment, sir? Hindi, may mga nakikita lang po na hindi ko alam yung specific na name, no? Pero nakasulat, vape shop na may ilaw na nakadikit sa, parang ganyan sa salamin.
So, bawal po yun. Nakadikit sa salamin. Kasi may ilaw na vape shop, sabi niya na ganyan. Pero iba yung signage niya na ano na pangalan niya sa taas. Kailangan natin i-regulate yan, boss. Kailangan po natin i-regulate po yan. Unang-una po, yung distance po ng vape shop sa school. So, yun lang po, sir. Yes po. Okay, mag-alala. Nasa proseso po tayo. Thank you, Sir Louis. Mr. Chair. Honorable Barangan po. Kung yun po ang punto ni Honorable Tandol, talagang totally, hindi na pwedeng magnegosyo within 100 meters. Diba? Kasi kung pati yung signage, bawal ka rin mag-display. So, paano yung mga pwedeng bumili? So, baka totally talaga, bawal ka na magpatayo ng negosyo mo within 100 meters radius sa schools. Sir Chair. Kaya tinatanong ko din yung, thank you, SB Barangan, yung distance po nun para makita po natin. Vice? Honorable Tandul. Mr. Tandul. Yes po. Siguro, yun nga, tama yung sabi ni SB Arnold na ba't pupwesto ka pa kung malapit sa school na bawal naman po ang mag-display. So yun na lang ano natin, bawat pag kumuha na lang ng permit na yung location na ano natin. Kaya automatic nang hindi siya pwedeng kumuha ng permit. Thank you, Mr. Chair. Thank you din, Mr. Tandul. Thank you. Vice? But I don't think totally. Pakinggan na, ulitin natin yung scope ng ordinance is just the display and only to minors. Meron pa rin residual business kasi meron pa rin matatanda na gustong bumili. So in effect, kapag maipasa itong ordinance na to, hindi naman niya saklaw, I think, sir, yung yung signage eh. Yung product lang mismo. So in other words, may signage ka nandun, may ilaw-ilaw, puro vape yung mga ilaw, lahat ng drawing nandun na. Pero yung product mismo, yung cabinet mo, wag salamin. Lagyan mo, gawin mong opaque para hindi nakikita kahit nasa labas yung bata. Pero may permit ka pa rin, pwede ka pa rin mag-start at pwede pa rin bumili ang mga adults. Oh, di ba? Kumbaga parang girly bar. Hindi mo nakikita yung mga sumasayaw sa labas pero alam mo kung anong produktong mo kuha mo sa loob. Alam mo kung nasaan. O di ba? Para sa mga adults, nagkakaintindihan tayo dyan. Hindi ko nakikita yung produkto mula sa labas, pero alam ko kapag kumatok ako sa loob at sinabi ko yung gusto kong bilhin, mabibili ko. Possible pa rin siya. Meron pa rin siyang residual business na natitira. Alam niyo, ang maganda po dito is that nabibring out po yung mga ideas po natin para makita po yung flaws ng ating ordinance. And then later on po, after po ng ating committee hearing, susunod po ay public hearing kung saan mag-iimbita na po tayo ng mga establishments, kagaya ng mga vape shops, para marinig din po natin yung kanilang opinions na pwede pa rin po natin i-consider. Thank you so much, Mr. Louis, Mr. Tandul. Sa mga student leaders po natin, meron tayong mga student leaders dito. Ano pong masasabi ninyo dito sa ating pagpapasa ng ordinance restricting youth access sa mga ganitong produkto? Ilang taon ka na? 16 po. 16. Nasubukan mo na mag-vape? Hindi pa po. Very good. Huwag mo lang subukan. Ano ka sa SSLG? Are you the president? Apo. Very good. Anong grade na ito, Sir Louis? Grade 11 po. Grade 11. Okay. Actually po, may tanong po sana ako sa iyo kanina pero naiiya lang po ako. Ano sana yung tanong mo? Di, pwede lang din. Sayang, naunahan naman. Gusto ko marinig ulit yung tanong mo. Baka hindi namin nasagot ng maayos. Yung about pa sa sinabi po kanina sa tito ko po ni Sir Jonathan Tandul po sabi niya po na bawal po yung pagbebenta ng mga tindahan po sa bawat barangay po ng mga alak, sigarilyo, ganun po. Okay. Paano po kaya pag bumisita po yung mga kaibigan po ng estudyante sa bahay nila at bumili po yung estudyante ng alak po sa isang tindahan at pinalusot niya po na yung papa niya po ang iinom. Paano po yung kwan dun? Binabalak nyo ba yan ng mga kabarkada mo? Hindi po. Okay. Tama po yun. Kagaya po na nasabi natin kanina, bawal bumili ng mga pinagbabawal na produkto sa mga minors, ang adults para sa minor. Bawal po yan. Vice. Valid question yun, boss. Kasi, halimbawa, yung tatay niya ang nagpabili. Kasi bawal ang possession eh.
Tapos pag nahuli siya, "Uy, pinabili ng tatay ko to. Pinahawak lang sa akin." Di ba, boss? Oh, galing ni Idol, oh. Oh, ano yan, boss? Suliin ba natin yun? Buti na lang hindi ka nagdalawang isip na itanong ulit yan. Bawal pong mag-utos na bumili ang isang minor ng mga ganitong produkto. Same thing po doon sa una nating ipinasa na ordinance na banning youth access naman sa mga liquors. Bawal po na sila mismo. Kasi bawal nga mag-dispense Bawal mag-dispense ng mga ganitong produkto sa minor. So kung inutusan ka ng tatay mo, dapat siya mismo ang bumili para sa sigarilyo niya. Pero meron po kasing mga estudyante na hindi na pa nakakapasok dahil po sa nasobrahan pa nila sa pag-iinom. Ganun. Grabe naman sila. Saan kaya sila bumiling tindahan ng alak? Oo nga, no? Sige, ayusin natin yan, ha? Alamin natin kung sino nagtinda sa kanila ng alak, ha? Vice? Paano yun, boss, kapag nahuli sila ng possession, mapaparusahan yung bata for possession? Mapaparusahan ba rin ba yung magulang dahil nag-utos siya? Pagdating po sa pag-utos ng magulang, wala yata tayo sa provision, but we can include, kasi unang-una ang sinasabi lang dito na tinotolerate niya kasi yung bata sa paggamit. Yung pag-tolerate lang ng bata sa paggamit ng sigarilyo or vape ang nakasaad dito. But we can also add a certain provision or paragraph stating na bawal ding utusan yung bata na bumili ng sigarilyo on his behalf. Yes, boss. Baka gusto mong incorporate yung principle sa revised penal code na principle by inducement. Siya yung nag-induce So, ikaw ang dahilan bakit siya nag-possess. Inutusan mo para mo siyang inutusang pumatay ng tao Siya yung pumatay pero ikaw ang nag-utos. Principle by inducement. So, pwede mong incorporate. Hindi automatic, boss, yung principle ng revised penal code na principle by inducement, ganun, hindi sila automatic na nag-a-apply sa special penal laws like this. Yes. So, kung gusto mong i-include yun, include mo siya explicitly sa batas. Noted on that, Vice Mayor. Thank you. Mr. Louie, si SSLG President ng National High School, mukhang may gustong sabihin. Please turn off the microphone, Mr. Louie. Hello po. About po sa pag-tolerate po ng vaping po. What if po may isa pong kagawad po sa isang barangay po na nagbe-vape, then pinagamit niya, pinahiram niya po dun sa isang minor po na bata. Ano pong pwede pong penalty po sa kagawad po? Kagawad? Hindi si kagawad tangtol yun, ha? Ay, ano lang po, ganun. Is that a hypothetical question o totoong nangyari? What if lang po? What if lang po? Ha? What if? Hindi, totoo yata to Parang alam ko na yan. Kagawad. Alam mo, pag naipasa itong ordinansa natin ito, tapos kagawad pa, yung kagawad ay isa sa dapat sa mag-i-implement ang ordinansa na to. He will be sanctioned, sinasabi ko sa'yo. Thank you po. Idaan mo mamaya sa bahay yung pangalan. Thank you. Yes po, dito. Ma'am Lani, si Ma'am Mina din, alam ko, nagre-ready si Ma'am Mina Sir, please turn off the microphone yung Alam niyo mo, maganda po na nakakakuha po, na unti-unti po nating nabubuo at mas nakikita ko po pag ganito ang discussion po natin, nakikita ko na implementable po yung ating ordinance po. Kaya, yes, Andre. SB, may question po ako about dun sa pagbebenta ng vape. Pero kasi akong kilala na nagtitinda siya ng vape, pero hindi siya sa mismong store. Sa bahay lang nila, pero kapag may mag-order sa kanya, through online, Facebook, ganun, dinideliver niya, ganun. Ano kaya yung sanctions na pwede ipataw sa kanya? Seller pa rin po siya. Opo. Seller pa rin siya. Registered, hindi.
Malamang hindi pa. Hindi pa, parang underground. Underground talaga. Opo. So, unang-una, ang isang violation niya ngayon ay wala siyang permit. That's one violation. Pangalawa, violation of the ordinance. Dispensing vape sa minor. Bawal. Sige po, thank you po. Thank you. Ipabypass natin yun, boss. Bypass. Bypass. Yun nga po isang proposal ko dito, once na approve po ito, yung gumawa po tayo ng paraan para mahuli talaga. Kasi alam ko yung ibang mga nagtitinda dito, to-tolerate talaga nila, makabenta lang eh. Mga post buyers, mga kunwaring buyer na minor, pwede natin gawin ito. Yes po, may dagdag, Sir Andre? Yung sinasabi ni Kagawad Tantol kanina, SB, na parang kung sino yung makakapagsumbong, siya yung makakaroon ng parang pabuya. Yung sa pabuya ng limbawa, yung magsusumbong, parang siya na rin yung para mag-order. Tapos i-deliver sa kanya nung seller ng yung parang house to door to door na i-deliver niya. Pwede niya ba mismong huliin doon yung parang magsusumbong? Hindi siya authorized na maghuli, pero siya yung may gusto magsumbong, pero parang yun nga, ipabaybas niya yung seller. Magkakaroon din pa siya ng pabuya pag gano'n. Ako, may sariling pagpaplano ng bypass operation. Siguraduhin po natin na pag nagbabypass po natin is in coordination with proper authorities like PNP or barangay official po para epektibo, mas effective. And for your own safety din. We don't want you risking your lives din naman. Hindi, kahit sigarilyo lang pinag-usapan natin when it comes to violation of an ordinance kasi ayaw naman namin i-risk ninyo yung buhay ninyo na makahuli lang po tayo. So, in proper coordination lang po sa mga implementing agencies, walang problema. Vice. Mukhang maraming potential na ipapaulit ang Kaya Mr. Buhangin. Parang sa tingin ko, kapag may second reading tayo, siya yung magpro-propose ng amendment na yun, boss eh. Parang malaki kita ni Mr. Buhangin doon. At gusto niya na rin siya yung mag-enforce. In theory, boss, pwede mag-enforce actually, sir. Citizen's arrest. Citizen's arrest. Ikaw na mismo mag-bypass, tumuli ka na rin. Ikaw na rin ang humuli. Tapos, dalhin mo na lang sa pulis. Siguraduhin mo lang na kapag nanghuli ka in a humane manner. And well documented, paano pag nag-live pa? Tama. Pwede po yun? Sa Facebook. Pwede, boss. Basta in theory, sa batas po, kapag may isang tao na gumagawa ng krimen sa harap mo, or mukhang gagawa ng krimen, or kakatapos lang niyang gumawa ng krimen na may personal knowledge ka, kahit hindi sa harap mo, may personal knowledge ka, halimbawa, nakita mo tumatakbo, alam mo may nagsaksakan doon, pero nakita mo siyang tumatakbo, may hawak na kutsilyo. Basta bago, pagkatapos, or habang nakita mo, pwede mong huliin. At ang pwedeng humuli, pwedeng citizen. At yung bypass, di ba, caught in the act in flagrante. Gumawa ka lang ng circumstance para gawin niya yun. Parang create mo yung less than 100% na environment. Create mo yung environment para tuksoin mo siya. Lahat tinukso mo siya ng sagad-sagad. Pero yung huling decision para gumawa, siya ang gumawa. Pwede mong gawin yun. Ini-entrap mo siya. Yun. Tapos kapag ginawa niya, in the end, gunawa niya yung illegal na gawain, pwede mo siyang huliin. Thank you, Vice, sa explanation po. Nag-iisip na rin yung ating mga SK chairperson sa mga aksyong gagawin sa mga susunod na araw. Maganda yan. Ang daming points to consider. Gustong-gusto natin to. Meron pa po tayong gustong idagdag. Once again po, reminder po, second reading, magsi-second reading pa lang po ang Sangguniang Bayan dito. Ang dami pa pong pwedeng idagdag, tanggalin, i-refine para mas mapaganda at mauuwi pa rin po tayo sa isang public hearing later on. Meron pa pong gustong idagdag mula po sa council members, sa SPTA. Ma'am Lani, are we good? Sa student leaders po natin. Sir Jonathan at SK. Mr. Chair, Yes po. yung nabanggit niyo po kanina yung mga implementing bodies pala.
parang hindi po yung na-include yung mga SPTA officers natin. Baka pwede po natin include with the consent na i-confirm nila ngayon kung baka pwede po sila. Lead agencies lang po yung tinukoy ko, Mr. Galabay. Lead agencies lang po. But when it comes to yung sa ground level na, pwede po may include. Sabi nga ni Vice kanina, pwede ang citizen's arrest kung kinakailangan. So to make it more effective, why not include? That's why we invited the SPTA po na andito ngayon. Thank you, Mr. Galabay. Okay, Mr. Meron po pong gustong idagdag? Okay. But anyways po, once again po, thank you so much for your presence. Alam ko naghintay po kayo ng medyo matagal kanina, pero medyo natagalan din po tayo ngayon. It was a good discussion, napakaganda. Sinisiguro po namin na tinitake note po namin lahat ng inyong mga opinions and inputs po. Maraming salamat po for your participation. With that po, we hope to see you again soon. Thank you so much, Vice Mayor. Thank you so much, committee members, at sa lahat po ng mga SB members who stayed. As chairman of the Committee on Health, maraming salamat. Wala na po tayong pag-uusapan po for today.